Praise God. Amen. Ang title ng ating sermon or titulo ng ating sermon ay Ang Pamumuhay ng Isang Tunay na Kristiyano sa Huling Panahon. Tayo po ay nasa huling panahon na. Kung babasahin po ninyo, pag-uwi po ninyo, yung Mateo 24, Lucas 22 or 23, Marcos 13, tandaan niyo po yung sasabi ko, Lucas 24, kaya Marcos 13, basahin po ninyo, lahat po ng mga tanda ng huling panahon na malapit nang dumating ang Panginoon, nangyayari na sa panahon natin ngayon. Okay? Hindi ko na isa-isahin kasi tatagal tayo, baka umabot tayo na alauna dito. Pero ano ba yung gusto ituro ng Panginoon? Base po sa unang Pedro 4, talatang 1 hanggang 7. Una, our present is a puzzle to unbelievers. Ibig sabihin, ang ating kasulukuyan ay palaisipan sa mga pagano. Sino ba yung mga pagano? Ito yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. They're unbelievers in the Lord. Yung mga hindi mananampalataya, sila yung mga pagano. So, ang sabi dito, nagtataka sa ating pagbabago ng buhay o lifestyle. Tingnan po ninyo, napakaganda nitong verse na to. Basahin nga natin. Unang Pedro 4, 3 hanggang 5. Yung malilinaw ang mata, 1, 2, 3, go. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. O, stop. Sino ba yung mga hentil? Sa Bible po, yung mga hentil, ito yung mga walang dugong Israel. So, sa panahon po natin, yung mga hentil, ito yung mga hindi naniniwala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay. Okay, tuloy po natin. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Nakita niyo, sabi, kumbaga, tigilan nyo na. Tigilan nyo na yung makasalanang pamumuhay. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay binago na ng Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay lumipas na, heto, ang lahat ay pawang naging bago. Kaya nga sabi dito, yung mga kaibigan nyo, mga dabarkas nyo dati, nagtataka. Sabi, tingnan nyo, nasa Bible yun, nagtataka, bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo kinukutya nila. Kumbaga, binabatikos, pinepersecute. Sabi dito sa verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. So, yung mga tunay na anak ng Diyos, dahil nagkaroon ng pagbabago ng buhay, they are now persecuted by their former friends. Yung mga dating mga makasalanan na binago ni Kristo, kinukutya ngayon. Noong mga dati nilang mga kaibigan. Kagaya halimbawa, naranasan ko to Nung na-born again ako, noong 1983, at the age of 17, yung mga barkada ko, kasi yung mga barkada ko, sila yung nagturo sa akin ng bisyo. Kasi nga, nagsimula yun nung nag-join kami ng fraternity. Nag-join ako ng fraternity. So, alam niyo yung Alpha Pi Omega. Fraternity namin, yung junior noon sa high school kasi, yung SRB, Scout Royal Brotherhood. Ang mga kalaban namin, mga Acro, mga Tau Gamma, mga Beta Sigma, mga Beta Cubeta, So, yun. At doon ako natutong manigarilyo, minom ng alak, marijuana. Nung nabago ako, na-born again ako, that bumalik ako sa kanila, sabi ko, inuman. Sabi ko, Brad, pasensya na kasi hindi na ako umiinom. Soft drinks na lang sa akin. So, pinagtatawa na nila ako sa kung ano ng mga tinatawag nila sa akin. Sabi ko, hindi balik ako. Maunawaan nyo rin sa huling panahon. So, mga kapatid, dahil nga nagtataka sila sa pagbabago ng ating lifestyle, ng ating pamumuhay, dahil si Kristo ang nagbago sa atin. So, pangalawa, nauusig dahil sa ating mga prinsipyo. Inuusig siyempre, yung pamumuhay mo bilang anak ng Diyos, binago ka na ni Kristo, gumagawa ka na ng tama, nabubuhay tayo sa isang komunidad, nabubuhay tayo sa isang lipunan na gumagawa ng kasalanan. Halimbawa, sabihin natin, Mayor Vico Soto, halos lahat ng mga matitino na Pilipino, iniidolo si Mayor Vico. Di ba? Pero maraming galit sa kanya mga politiko na mga korap. Kaya nga, may panawagan na
Protect Mayor Vico. Kasi siguro maraming nag-a-attempt na ng i-assassinate itong taong ito kasi dami niyang nire-reveal eh. At napapahiya ngayon yung mga korap dahil kay Vico eh. At talaga namang mayroong pruweba si Vico kasi isipin nyo na lang, sa loob na isang taon, more than 1 billion pesos ang kinikita ng Pasig. At sa loob ng termo niya na 6 na taon yata, nakalikom sila ng mahigit 9 billion nakita. Kaya napakaganda ng Pasig. Lahat ng iba, ng mga taga Metro Manila gusto nang tumira sa Pasig eh. Sa napakaraming benefits ng mga Pasigueño, sobra-sobra ang benefits ng mga Pasigueño. Dahil nga napakatino nung kanilang mayor. So, kaya maraming galit sa kanya. Ganon din ang ibig sabihin dito. Kapag ikaw, binago ka na, tinutuya ka na ngayon ng mga dati mong kaibigan kung ano-anong mga sinasabi sa iyo para mapahiya ka. Na natural, normal, no? Kaya huwag kayong masasaktan. Don't take it personally. Huwag niyong tanggapin ito na parang paninirang kalooban. Kumbaga, tanggapin natin na ganun talaga. Kapag ikaw, anak ka ng Diyos, nakapaligid sa iyo, mga anak ng demonyo, talagang didemonyohin ka. Okay? Pero sabi dito, naitakda na yung parusa sa mga nanguusig sa hinaharap. Naitakda na yan. Itong mga manguusig na to, na umuusig sa iyo, na pinepersecute ka, merong silang kalalagyan sa huling panahon. Ang sabi sa 2 Tesalonica 1:4 hanggang 10, merong sinasabi dito, mga gantimpala sa mga inuusig at parusa sa mga nanguusig. Kaya basahin nga natin yung mga malilinaw ang mata, 1 Tesalonica 1:6 hanggang 10. Now, yung malilinaw ang mata, 1, 2, 3. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayo mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya at papapurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kabilang kayo rito dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. So tingnan ninyo, sabi dito, pagbalik ng Panginoon, sabi niya, babalik siya ng may apoy na naglalagablab. Grabe, no? Para saan? Para pahirapan yung mga nagpapahirap sa atin. Yung mga umuusig sa atin, sa huling panahon, meron silang judgment galing sa Panginoon. At ang sabi doon, walang hanggang paghihirap sa impyerno, eternal torture, ang kasasapitan nitong mga taong ito na umuusig, kumukutya sa mga anak ng Diyos. At tayo naman, na mga tunay na mga anak ng Diyos, kumbaga, magkakaroon ng twist sa huli eh. Kung sa panahon natin ngayon, inuusig tayo, pinahihirapan, kinukutya ng mga masasamang tao, sa huling panahon, babaligtad. No? Tatanggap tayo ng regalo sa Panginoon at marami, kumbaga, eternal goodness, eternal happiness naman in heaven. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya, alimbawa, inuusig ka ngayon dahil sa pananampalataya mo, sabihin mo, okay lang, kasi pansamantala lang ito. Dahil may naghihintay sa akin na eternal happiness in heaven. Pagbabalik ng Panginoon at malapit na nga bumalik ang Panginoon. At marami nagsasabi, September na nga ng 2025. Ngayon, kung hindi man mangyari, yung sa September 2025, yung pagbabalik ng Panginoon, edi walang mawawala sa atin, di ba? Walang mawawala. Pero, kung hindi ka handa, at biglang dumating nga, maraming mawawala sa iyo. Naunawaan po natin. Okay. Now, pangalawang punto, our past is forgiven through the gospel. So, ang sabi dito, ang ating nakaraan ay pinatawad ng Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo, ito po ay nakabuo dito sa
Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Juan 3:16. Yun po ang ebanghelyo. Ngayon, kapag ikaw nanampalataya ka kay Kristo, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, kinilala mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, at pinatunayan mo ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan sa impyerno at diretso ka sa langit. So, sabi dito, ipinangaral ang ebanghelyo sa mga napapahamak. Sino ba yung mga napapahamak? Ito yung mga hindi kumikilala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ang kanilang buhay. At ito'y ipinangaral sa mga patay. Ako sabi doon, ipinangaral sa mga patay. Paano kaya yon? Ang sabi ng iba, pastor, yan ang nagpapatunay na merong purgatorio. Wala pong purgatorio. Tandaan ninyo hindi purgatorio ang ibig sabihin nito. Kasi nga, alam po ninyo, ilang beses ko na naikwento rin ito, 25, more than 100 times. Kapag nagsisimula ang klase, nung ako po'y nasa MCU, okay, bago first day of classes sa college, siyempre, wala namang ginagawa dyan killing time yan mga professor. Yan ang pinakamahirap na ubusin na oras, lalo na yung klase ko. Halimbawa, ang physics lecture, ano lang yan, okay lang yan, 1.5 hours. Pero yung physics laboratory, 3 oras. Hirap ubusin ng 3 oras sa unang meeting. Kaya ginagawa ko, nag-share ako ng gospel. And then sabi ko sa kanila, sige, ganito. Kung sino sa inyo, next meeting, ang makakapagpakita sa akin na isang verse sa Bible, nagsasabi na merong purgatorio. Magtanong kayo sa mga pare ninyo, sa mga ministro ninyo. Magtanong kayo kung sino yung pinaka-pastor ninyo. At may naipakita kayo sa akin na isang verse sa Bible na nagtuturo na merong purgatorio. Ang sabihin ko sa kanila, okay, flat 1 na kayo sa klase. Huwag na kayong pumasok. Bumalik na lang kayo sa end of the semester, bibigay ko sa inyo yung flat 1 ninyo. Okay? So, ano subject namin? Physics, trigonometry, algebra, statistics, yun po yung mga tinuturo ko. Siyempre, kung ikaw estudyante, madali lang yung subject, daling ibagsak, di hahanap ka talaga ngayon. Pero alam niyo, for 12 years, kahit isang estudyante, walang pumatol do sa biro ko, kung biro man yun. Walang nagsabi, sir, may verse ako nakita sa Bible, asa na yung flat 1 ko. Wala. For 12 years, 24 semesters, 12 summers, not even one came to me to show that there is a verse about purgatory. Kasi wala Hindi kayo mananalo sa akin. Dahil walang purgatory sa Bible. Dalawa lang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. So, ang sabi dito sa Efeso 2:1-3, ang tao, kung meron tayong mga karne na double dead, sa Bible, merong triple dead. Ano nakalagay dito sa Efeso 2:1-3? Pakinggan po ninyo Ang sabi dito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? So, sabi verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dataring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So kung unawain po ninyo, yung Ephesians 2:1-3, pakinggan po ninyo, ang isang tao triple dead. Ibig sabihin, dead through disobedience in sin. Patay dahil sa pagsuway sa Diyos at dahil sa kasalanan. Pangalawa, dictated by the world. Sabihin, dinidiktahan ng makamundong lipunan. Dahil makasalanan nga yung ating lipunan, dinidiktahan siya nito. Pangatlo, dominated ng demonyo. So kaya,
Paano ang isang tao paano siyang sabihin natin na makakalapit sa Diyos, maliban na buksan ng Diyos ang kanyang puso at kanyang kaisipan. Kaya yung iba, yung mga ganito, pinagtatawanan to eh. Yung Bible, pinagtatawanan yan. Yung pangaral na salita ng Diyos, pinagtatawanan yan. Ng mga taong mga malayo sa Diyos. Kasi nga, triple dead ang tao. Naunawaan po ninyo. Kaya ito, ipinapangaral talaga ang ebanghelyo sa mga taong mga patay sa espiritu. Maliban na lang, tandaan po ninyo, maliban na lang, nabuksan ng Diyos ang puso at isip natin, hindi natin maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo. Kaya magpasalamat tayo, yung tunay ng mga anak ng Diyos dito. Magpasalamat tayo dahil binuksan ng Diyos ang ating isip, binuksan ng Diyos ang ating puso, binuksan ng Diyos ang ating mga espiritual na pandinig upang maunawaan natin ang pangaral ng ebanghelyo at matuto tayo na magsuko ng buhay kay Kristo. Dahil kung sa sarili lang natin, mananatiling bato ang ating mga puso. Naunawaan po natin, we must be so thankful to God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. And then, what else? Pinatunayan ng perpektong plano ng Diyos. Ang layunin ng pangaral ng ebanghelyo ay para mabuhay ang mga patay sa espiritu ayon sa Diyos ng espiritu. So, ano ba ibig sabihin ng pangaral? So, tingnan po ninyo, basahin natin, 1 Pedro 1, talatang 23. Sapagkat muli kayong isinilang. O, tingnan ninyo ha. Sabi niyo, ay wala yan, dito to yung born again yan. Ang linaw sa Bible, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, we are born again because of the living word of Christ. Tayo na ipanganak na muli dahil sa buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Napakahalaga po ng pangaral ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na tayo nakikinig sa pangaral ng salita ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nabubuksan ang ating mga puso, nabubuksan ang ating mga isip, at nauunawaan natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na, pastor, ako na lang sa bahay, makikinig na lang ako sa radyo, magbabasa na lang ako ng Bible sa sarili ko. Pwede naman yon. Kaya lang, iba pa rin yung nakakarinig ka ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Naunawaan po natin. So, that's why, mahalagang-mahalaga po na tayo ay nakikinig sa mensahe ng Panginoon lalo na pag-araw ng linggo. Alam po ninyo, sa nakalipas na 30 taon na pangangaral ko, meron po mga lumalapit sa akin, sabi, Pastor, alam po ninyo, first time ko umattend pero naiiyak po ako eh. Sinasabi ninyo, hindi naman po ko iyakin, pero naiyak po ako. Sabi ko, Holy Spirit yan. Kasi hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa buhay mo eh. Pero ang banal na Espiritu, alam na alam kung ano nangyayari sa buhay mo at yung mga pinangaral ko, ginagamit ng Holy Spirit yan para tatagpuin yung pangailangan mo. Naunawaan po natin. Marami mga estudyante ako sa MCU, mga college students. Kapag first time na umattend, umiiyak. Sabi, sir, bakit po gano'n? Di naman po ko iyakin. Sabi ko, Holy Spirit yan. Kinakausap ka ng banal na Espiritu. Okay? So, pangatlo, ito. The future is here. End times is now. Ang ating hinaharap ay narito na. Okay? Ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na, ang sabi sa talatang 7. So, ibig sabihin, rapture and second coming are not meant to scare us but to prepare us. Okay, yung pong rapture sa second coming, tandaan po ninyo, hindi po magkapareho yon. Ang rapture ganito, si Jesus darating sa ulap. Sasalubungin tayo ng Panginoon sa ulap. Lahat ng mga born again, aangat yan. Okay? Kagaya nung napanood natin, sasalubungin tayo ni Jesus, magkakaroon ng meet up sa clouds. Yun ang rapture. Ngayon, pagkatapos ng rapture na yan, merong 7 years of tribulation. Punong-puno, delubyo sa lupa. Delubyo. Sinasabi ko sa inyo, delubyo yan. Parang impyerno sa lupa yan. Walang kasiyahan na yan. Talagang grabe na yan. Kaya, hanggat maaari, huwag kayong magpapaiwan sa tribulation. So, after ng 7 years, saka ngayon yung second coming. Saka babalik si Jesus Christ. Okay? Para magkaroon ng judgment at tuloy-tuloy na yan. Naunawaan po natin. So,
Kaya, ano po, yung second coming talaga ay it is hati po ito sa dalawa. Yung rapture na sasalubungin tayo ng Panginoon sa ulap, aangat na lahat ng mga born again, pati yung mga namatay, mabubuhay yan, aangat yan. Punta na tayo sa langit. And then, after 7 years, nakababalik si Jesus Christ para magkaroon ng judgment day. At pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na, magkakaroon na ng eternity. Okay, so, in application, ang malapit ng pagbabalik ni Kristo o ng ating sariling kamatayan ay dapat magdikta kung paano natin ginugugol ang ating time, treasures, and talents. Isipin nyo na lang, sino dito nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Pakitaas nga ang kamay. Basta alam mo, kailan mamamatay? 2035 pa. Yun ang akala mo. Baka next week, patay ka na. Wala nakakaalam sa atin dito kung kailan tayo mabubuhay, kailan tayo mamatay. Walang nakakaalam. Kaya dapat, dahil hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, dapat paghandaan mo yung kamatayan. Naunawaan natin. Are you listening? Paghandaan mo, kailan ka mamamatay? Kasi sigurado mangyayari yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, pastor ako, bata pa ako. Ang daming namamatay na bata ngayon. Naunawaan na. Pastor ako, sabi niya, masamang damo, matagal mamatay. Ang daming masamang tao. Patay na agad eh. Hindi natin alam yan. Dapat, paghandaan mo yan. Ang tanong, it's either yung rapture or yung kamatayan, mamili ka. Yung rapture, pag hindi ka nakasama dyan, 7 years of tribulation. Dilubyo yan. O kaya naman, naunahan ka ng kamatayan, o sa impyerno ka. Yun ang matindi ron. Mas mabuti pang, between two mas mabuti pang maiwang ka na sa tribulation kasi may pagkakataong ka pa. Huwag ka lang magpapatatak ng 666 during tribulation dahil sigurado sa impyerno ka na. Pero pag hindi ka nagpatatak ng 666, ibig sabihin, isuko mo ang buhay mo kay Kristo, papatayin ka, pero pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Mas okay na yon. Kesa yung maunahan ka ng kamatayan, wala kang kalam-alam, diretso ka na sa impyerno. Kaya dapat, gugulin natin yung buhay natin, yung panahon natin, yung kayamanan natin, yung lakas natin para sa Panginoon. Okay. Ano ba ang rapture? Ito po. Unang Thessalonica 4, 16-17. Yung mga malilinaw ang mata, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. May maririnig kayo na malakas na sigaw. Pagkatapos niyan, tuloy natin, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Makakarinig ng napakalakas na trumpet. Okay, tuloy natin. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung rapture. Tandaan niyo po yan. Unang Thessalonica 4:16-17. Ano ang dapat nating gawin bilang paghahanda sa rapture? 4M. Una, magtiis sa panahon ng maraming pagsubok at pag-uusig. Yun ang sabi sa unang Pedro 4:1-7. Uusigin tayo ng mga hindi mananampalataya. Tutuyain ka, ito torture ka, yung iba pinapatay. Ito, halimbawa, sa communist countries, saka sa mga Muslim countries, pinapatay yung mga born again. Pinupugutan ng ulo ng mga ISIS. Pero sabi doon, renounce Jesus Christ or we will cut your head. Hindi nila inire-renounce. Kasi alam nila, pag namatay sila, putulin mo yung ulo nila, alam nila sa langit sila pupunta. Pinapatay talaga. Maraming ganyan. So magtiis. Magpasalamat tayo, we are living in a democratic country. Because there is free practice of religion. Hindi tayo, born again ka, Muslim ka, kailangan,
Wala tayong one religion na kung hindi ka kasali doon sa one religion, ipapatayin ka o uhulihin ka, parurusahan ka. Magpasalamat tayo sa Diyos na nasa demokratikong bansa tayo. Naunawaan po natin. Magtiis sa panahon ng maraming pagsubok at pag-uusig. Number 2, magbahagi ng ebanghelyo. Huwag mong sarilinin ng kaligtasan. Ito tandaan niyo po ito Sino dito kasama niyo na yung pamilya niyo dito? Or kung hindi niyo man kasama dito, umaattend sila sa ibang born again church. Hindi ko na patataasin ng kamay. Pero kung talagang naunawaan mo yung langit at impyerno, yung mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, pag hindi na nagising yan bukas ng umaga at walang Kristo sa puso yan, hindi nakapagsisi ng kasalanan yan, nasa impyerno na yan, gigising. Eternal yun, eternal. Habang panahon sa impyerno yan. Kaya ba ng konsensya mo yan? Yung best friend mo, gigising sa impyerno, kaya ba ng konsensya mo yan? Yung asawa mo, yung nanay mo, yung tatay mo, gigising sa impyerno, kaya mo ba yan? Kaya ng konsensya mo yan? Kaya magbahagi tayo ng ebanghelyo, huwag mo sarilinin yung kaligtasan. Pangatlo, manalangin. Manalangin upang maging handa at matatag sa harap ng maraming tukso, pagsubok at pag-uusig upang hindi mapalayo sa Diyos. Mga kapatid, kung hindi man tayo mapigilan ng demonyo na magpaka-born again, pero pipigilan niya tayo na lumago sa ating pananampalataya at pipilitin ng demonyo, iligaw tayo. Ngayon, paano natin maiiwasan yan? You need to pray. You need to pray a lot. Manalangin ka. Manalangin ka. Nang sa gayon ay hindi ka mapalayo sa Diyos. Pang-apat, magbago ng pamumuhay ayon sa Biblia. Magbago ng pamumuhay. So basahin uli natin unang Pedro 4:3. Sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Para sinasabi ni Pedro, tama na. Tigilan mo na yung kabalbalan na yan. Tigilan mo na yung mga kasalanan na yan. Yan ang nahatak sa'yo sa impyerno. Hindi ba? Kahit gaano kagaling lumangoy. Pero kung merong nakatali sa'yo na 2 bloke ng hollow block sa paa mo, sa palagay mo, makakasurvive ka. Kahit na expert swimmer ka. Hindi, di ba? Kagaya nito. Itong mga kasalanan na to, kahit sabi, Lord, gusto kong pumunta sa langit. Paano ka makakapunta sa langit? Punong-puno ka ng kasalanan. Yan ang humahatak sa ipapunta sa impyerno. Naunawaan natin, you have the desire, but you do not have the dedication and the devotion. Meron kang desire pumunta sa langit. Pero ang tanong, may desire ka rin ba na iwanan yung kasalanan na yan? Naunawaan ninyo sinasabi ko? Pag tinanong mo yung mga tao, sabihin natin, sino ang gustong punta sa langit? Lahat magtataas ng kamay. Pero pag tinanong mo, sino yung mga gustong tumalikod sa kasalanan? Wala na, halos magtataas ng kamay. Hindi pwede yun. Gusto mo pumunta sa langit? Iwanan mo yung mga kasalanan yan. Yan ang pabigat eh. Yan ang hahatak sa'yo sa impyerno. Kaya sabi dito ni Pedro, tigilan nyo na. Tigilan nyo na yung mga kahalayan na yan. Tigilan nyo na yung pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, mga pag-iinom at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Magbago na kayo. Magbago ka na. Tigilan mo na yan. Ano yung mga importanteng talata tungkol sa huling panahon? Basahin natin. Mateo 24:44, basahin ng mga lalaki. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Yung mga magnanakaw, magpapaalam ba, aling ganito, mamaya pong 2:00 ng madaling araw, maganda po kayo, magnanakaw po ako. Meron bang ganon? Wala, di ba? Ang mga magnanakaw, dumarating yan sa panahon na hindi ka handa. Okay? Kagaya din naman ito. Ang sabi sa Bible, Jesus will come like a thief in the night. Parang isang magnanakaw sa gabi. Unang Thessalonica 4:5-3, basahin ng mga babae. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na
at hindi sila makakaligtas. Tingnan ninyo. Yung sa panahon na inaakala ng mga tao na, wow, sarap naman, nasa Boracay ka, okay, nasa pagudpod, o kaya nagiinuman kayo, ang sarap-sarap ng buhay, birthday, o reunion, ang sarap, tawanan, Christmas party, di ba? Ang sarap, sarap mabuhay. Pakiramdam mo, parang napaka-peaceful. No? Parang nung panahon nga ng Noah's Ark, no, hindi nila alam, nababaha na pala at malulunod sila. Sabi doon, biglang darating ang kapahamakan. Biglang darating ang dilubyo. Magugulat ka na lang. Baha na pala sa buong Metro Manila. Inabutan ka na ng baha sa daan. Hindi ka na makauwi. At marami nang nalunod. At ang sabi yan, ito'y parang isang babaeng manganganak. Nung sinulat kasi yung Bible, di pa uso yung cesarean. Kaya sabi dito, parang isang babaeng manganganak ng normal, natural. Kasi hindi niya alam kung kailan siya manganganak eh. Naunawaan po natin. At hindi sila makakaligtas. At bilang pagtatapos, mga kapatid, Hebreo 9:28, basahin natin lahat. Gayun din naman, minsan nang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. Magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon, hindi na upang pasanin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik at masiglang naghihintay sa Kanya. Pansinin po natin, sabi ito, minsan nang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. Minsan lang ipinako si Kristo sa krus. Walang pangalawa, walang pangatlo. Isa lang yan, minsan lang yan, para iligtas ang lahat ng mga makasalanan na nagsisisi. Ang sabi ito, sa pangalawang pagkakataon, hindi na upang pasanin ang kasalanan. Sabi, sa pagbabalik ni Kristo, hindi na para iligtas yung mga makasalanan. Kung hindi para iligtas yung mga nagsisi. Tingnan po niya, yung unang pagdating ni Kristo, isang Diyos na nagkatawang tao, yan para iligtas lahat ng mga makasalanan na nagsisisi. Magmula nung dumating si Kristo, ipinako sa krus, nung namatay si Kristo, yun na yung end times. Nagsimula na ang end times. Nagsimula na yung huling panahon. Ngayon, malapit nang bumalik ang Panginoon. Mateo 24, Marcos 13, lahat ng palatandaan ng muling pagbabalik ni Kristo. Dahil tinanong siya ng mga apostol, Lord, kailan ka po babalik? Ang sabi ng Panginoon, eto mga palatandaan. Kapag nangyari itong mga bagay nito, eto na, pabalik na ako. Basahin nyo, pag-uwi nyo ng bahay. Lahat ng mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon, nangyayari na. Yun na, second coming. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi na para iligtas yung mga makasalanan, kundi para iligtas yung mga nagsisi sa kasalanan. Naunawaan po natin. Judgment na yan. Isipin nyo na lang, kailan ba namatay si Christ? 2,000 years ago. More than 2,000 na. 2025 na ngayon. Ibig sabihin, for more than 2,000, ang ebanghelyo ipinapangaral. Ilang beses mo nang narinig, isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Magsuko ka ng kasalanan mo sa Panginoon para maligtas ka. Yung iba pinagtatawa na. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ito kung hindi totoo ang Biblia, bakit ang daming nabagong buhay? Naunuhan po niyo? Bakit ang daming mga maton, mga mahumatay tao na binago ng Bible? Naunuhan po ninyo? Bakit napakaraming masasamang tao? Hindi binago ng encyclopedia, hindi binago ng kayamanan, ng katalinuhan. Ang nagbago sa kanila salita ng Diyos. Sasabihin mo hindi totoo? Naunahan po natin. Kaya, sabi dito, pakinggan po niya, kundi upang iligtas ang mga sabik at masiglang naghihintay sa Kanya. Ang tanong, ikaw ba'y masiglang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Ikaw ba'y nasasabik sa pagbabalik ng Panginoon? Yan ang palatandaan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kung ikaw ay sabik at masiglang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, nawa, dumating man ang Lord sa September o hindi, ang mahalaga, tayo ay masigla at sabik na naghihintay
sa kanyang pagbabalik. Dahil tayo ang makakasama ng Panginoon sa rapture, sa kanyang pagbabalik, sa alapaap, tayo yung mga kukunin ng Panginoon. Maiiwan yung mga makasalanan at hindi nasasabik at hindi masigla na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa umagang ito. Nawa po ay nabuksan ang aming isip, ang aming puso, ang aming kaluluwa at aming espiritu sa mensahe po ninyo. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isang naririto, tumimo ang mensahe nito sa kanilang puso. Huwag nilang makalimutan ito. Huwag silang makatulog mamayang gabi hanggat hindi nila naisusuko ang kanilang buhay sa iyo. At para po sa mga matatapat na naghihintay sa iyo, maging encouragement po ito. Maging kalakasan po ito, Panginoon, sa amin, sa mga faithful na naglilingkod sa iyo. Dahil alam po namin na darating ka na, makakasama ka na namin, Lord, at mararanasan na namin ang buhay sa paraiso. Salamat po sa kabila ng mga kahirapan dito sa buhay, merong naghihintay na paraiso sa amin. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.